Paano harapin ang isang asawang nanloko? Alam mo ba na, ayon sa isang pag-aaral, mahigit 20% ng mga lalaking may asawa at 13% ng mga babaeng may asawa ang umamin na nagloko sa kanilang mga kapareha. Ang pagtuklas na ang iyong kapareha ay naging hindi tapat ay isa sa mga pinakamasakit na karanasan sa isang relasyon. Pero kung paano mo haharapin ang sitwasyong ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa iyong emosyonal na kalagayan at sa hinaharap ng inyong relasyon. Harapin ang paunang pagkagulat. Una, pag-usapan natin ang paunang pagkagulat. Normal na makaramdam ng iba't ibang emosyon mula sa galit at kalituhan hanggang sa kalungkutan at hindi paniniwala. Bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang kilalanin ang mga damdaming ito. Okay lang na kumuha ng ilang sandali upang i-proseso ang nangyari bago ka magpasya kung paano susulong. Pag-usapan ng maayos. Kapag handa ka na, ang susunod na hakbang ay ang komunikasyon. Lapitan ang iyong kapareha at ipahayag kung paano ka naapektuhan ng iyong natuklasan. Mahalagang magkaroon ng pag-uusap na ito sa isang kalmado at malinaw na paraan. Hilingin sa kanila na maging tapat tungkol sa kung bakit nangyari ang pagtataksil. Ang pag-unawa sa mga dahilan sa likod ng kanilang kilos ay maaaring magbigay ng mga pananaw sa dynamics ng inyong relasyon. Alamin ang kabuuan. Ngayon, maghukay pa tayo ng mas malalim. Ito ba ay isang minsanang pagkakamali o patuloy na pagtataksil? Mayroon bang mga isyong kailangang harapin sa relasyon? Ang mga tanong na ito ay makakatulong sa iyo upang malaman kung may posibilidad na mapag-ayos ang relasyon. Tandaan, hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng mga sagot, kundi pati na rin ang pagmamasid kung nagpapakita ba ng pagsisisi at pagnanais na ayusin ng iyong kapareha ang relasyon. Pagkakaroon ng propesyonal na tulong. Kung magdesisyon kang ayusin ang mga bagay, isaalang-alang ang pagkuha ng propesyonal na tulong. Ang therapy para sa mag-asawa ay maaaring maging mahalagang kasangkapan sa muling pagtatayo ng tiwala at pagpapabuti ng komunikasyon. Ang isang therapist ay maaaring mag-abayan kayo sa proseso ng paghilom at makatulong na bumuo ng mga estratehiya upang palakasin ang inyong relasyon. Pagsusuri sa sariling kalusugan. Gayunpaman, mahalaga rin na isaalang-alang ang iyong sariling kalusugan sa isip. Minsan, ang pinakamalusog na opsyon ay ang paglayo, lalo na kung ang panloloko ay bahagi ng mas malawak na pattern ng pag-uugali. Mag-isip ng malalim kung ano ang pinakamainam para sa iyo. Kaya mo bang tunay na magpatawad at magpatuloy, o ang anino ng pagtataksil ay palaging magmumalto sa inyong relasyon? Sa huli, ang pagharap sa isang kasosyong nanloko ay nangangailangan ng halo ng sariling pagmumuni-muni, tapat na komunikasyon, at kung minsan, propesyonal na tulong. Kung pipiliin mong manatili at muling buuin ang relasyon o magdesisyon na ito na ang tamang oras upang lumayo, tandaan na unahin ang iyong kaligayahan at kagalingan. Kung nahihirapan ka sa isyong ito, tandaan, hindi ka nag-iisa. Isaalang-alang ang paglapit sa mga kaibigan, pamilya, o isang tagapayo na maaaring magbigay ng gabay at suporta sa panahon ng mahirap na panahon na ito.